Hello guys! So, number 2 na tayo ng topic natin na fruit of the Holy Spirit. And we're gonna talk about joy. Okay? So, umpisaan ko to sa isang research. Sabi sa isang research, there's a proof that joy boosts our immune systems, fights stress and pain, and improves our chance of living a longer life. Ito yung sinasabi na pagka masayahing tao ka daw, mas mahahaba daw yung buhay mo. Actually, that's according to research, kahit na-search nyo pa, yun yung why joy is important to us. Makikita nyo yun. And, hindi lang siya doon napatunayan. Meron din sa Bible na nagsasabi na a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. At makikita nyo siya sa Proverbs 17:22. Okay. So, napakahalaga na magkaroon din tayo ng joy sa heart natin while we are in the process of sanctification. So, isa yan sa mga titignan natin kung meron tayong joy sa ating mga puso. And this joy ay galing sa Panginoon. Sabi nga ni Paul, sinulat niya, be full of joy in the Lord. I will say again, be full of joy. Nandito yan siya sa Philippians 4:4. Sabi dito, rejoice in the Lord always, and I say rejoice. So, ayun na, dalawang beses sinabing rejoice, So, very important tayo ay na magkaroon ng joy sa ating Panginoon. Kasi, alam niyo yun, ito yung sinasabi na, di ba laging sinasabi, ang daming verses na sinasabi, we need to stand still, we need to praise Him with all circumstances. Kapag kasi alam mo at kilala mo ang Lord na tumutulong sa'yo, natutulong sa'yo, Lord na pinagsiservan mo, Lord na kasama mo araw-araw, there's always a joy in your heart. Kahit na ano pa yung circumstances na meron ka. So, alam mo yung parang wala kang pera, pero matawa ka. Hindi ko naman natatawa na parang pag ganun na, pabaliw na tayo. Pero, what I'm trying to say is, because you know na merong darating na help for you. Even though no one else, parang wala ka ng hope na makakaahon ka pa dun sa situation mo. Because you know your God and you are serving the God na alam mo yung capability. The joy is always there. Actually, excited ka pa nga eh. Nandun ka pa lang sa situation mo na hindi maganda because you know that God has an answer for you. And there's that joy inside of you na nagsiserve ka kay Lord and alam mo na kung ano yung magagawa niya. At alam mo na dun sa situation mo is ilalabas ka ng Panginoon. Yung joy na yon ay kahit alam mo yun, hindi mo siya makukontain if that's from the Lord, hindi mo siya kayang itago or pigilan kahit na ano pang sitwasyon mo. One example na lang, din ako mag-example ng iba is sa akin, di ba, laging sinasabi na parang wala namang problema, pero just ko kung alam niyo lang, marami po, pero because I know my God na siya ang tumutulong sa akin and I'm with Him every day and His presence talaga naman napipil namin buong pamilya every day. Hindi ko mailabas yung sadness na yun na gusto ng kaaway na ilabas ko, but instead yung joy ang nakikita nyo in my life, in our life. Pero may problema po kami yun lang guys. There's a lot of things talaga sa mundo na to na magpapahina sa atin, magpapalungkot sa atin, but kailangan natin matutunan at malaman at mas makilala pa ang ating Panginoon in order for us to, anong sinasabi, makaraos sa bawat araw. Kasi at the end of the day, it's just you and the Lord has already planned for us. Diba? Remember the Jeremiah 29:11? The Lord has planned for us, not to harm us, but to prosper us. Okay? So, yun lang guys. Be joyful today. Rejoice. Okay, don't forget to read your Bible to know more about Jesus. Bye.